Bunyog, si Engineer Belsibalia, kapaglalala ko, dating Regional Director ng National Housing Authority, ngayon ay Vice President natin sa Bunyog. Engineer Belsibalia. Maraming salamat, Sekten. Mapagpalayang araw po sa ating lahat. At congratulations, lahat tayo ay nandito sa kalsada para tugunan ang pangangailangan ng bayan. Ano ang totoong pangangailangan? Ang totoong pangangailangan ay kailangan tugunan ng Presidente ang mga tumataas na presyo ng bilihin. Sobra-sobra. Ang binigay na increase sa manggagawa, 35 pesos, kulang pa sa 1 kilong bigas. Di po ba? Huwag tayong pumayag, patuloy natin na tutunan, patuloy natin na ilaban, na itaas ang sahod ng manggagawa. Pangalawa, bakit nila ginagamit ang pondo ng PhilHealth? Dapat yun ay sa mga nagkakasakit. 90 billion, 90 billion. Dapat sana libre ang mga pagpapagamot sa public hospitals. Pero hindi covered ng PhilHealth. Yung mga laboratory test, yung mga x-ray, hindi kinukover ng PhilHealth. Paano nila sasabihin na mayroong excess? Wala pang excess na pondo. Hindi lang nila ginamit. Dapat gamitin nila yon para sa mga tao, para libre ang pagpapagamot. Ang pila ng mga pasyente sa DSWD, hindi ko alam kung naranasan nyo yun. Kilometro po ang haba ng pila para lang makakuha ng GL. Maswerte ka na kung mabigyan ka ng 10,000 halaga. So, kailangan po talaga, tutulan natin, hindi dapat gamitin ang pundo ng PhilHealth. Patuloy natin labanan yan. Nakapag-release na po ng 10 billion. Hindi nung dapat isole. Dapat yun ipagpatayo ng hospital. Ibigay na gagabitin ng mga nagdadialysis. Bakit hindi nila dagdagan ang mga dialysis centers? Para sa ganon may paggagamitan ng pondo. Hindi natin sinasabi, walang sobra. Walang sobrang pondo ang PhilHealth. Hindi lang nila ginamit. Ngayon sasabihin nila sobra. Walang sobra. Kasi walang libreng gamutan sa ospital. O libre nga ang confinement mo. Pero yung gamot binibili mo sa labas. Yung mga laboratory test, binabayaran mo. Dapat iyon ay ilibre ng lahat ng gobyerno. Yung coverage ng PhilHealth, mas malaki pa ang discount ng coverage ng senior. Napakaliit po ng binabawas ng PhilHealth. Hindi pera ng gobyerno yun. Contribution yun natin. Sino dito ang mga may trabaho? Di po ba automatic binabawasan tayo para sa PhilHealth? Hindi naman tayo makapalag. Nag-increase pa sila kasi sabi nila kulang daw ang pondo kaya nag-increase. So tayo naman hindi tayo makaporma, kailangan mag-increase. Bakit ngayon sinasabi na mayroon sobra? Walang sobrang pondo. Dapat nagdagan ang coverage ng PhilHealth. Dapat nagdagan ang dialysis centers. Dapat nagdagan ang subsidy para sa mga pasyente. Yun lamang po, yun ang dapat, Mr. President. Yun ang dapat nating tugunan. Ang dapat nating tugunan ang presyo ng bilihin. Ang katiwalian. Sino ang mga kulak na nagbigay ng fake certificate? Yun ang dapat tutukan ng Presidente. Yung West Philippine Sea, yun ang dapat tutukan. Yung injustisya, yun ang dapat tutukan.
Bakit hindi nahuhuli ang mga tubante? Bakit hindi nahuhuli yung mga wanted? Yung kahirapan, number one. Yung pabahay. Walang libreng pabahay. Bakit gano'n? Meron nga tayong 48, pero babayaran, malaki rin po ang halaga ng bayan. Kasi, iwakan ka sa pag-ibig. Sa pag-ibig na, malaki rin ang bayan. So, walang libre. Mahal din ang bayad sa 4PH na dapat sana subsidize na ng gobyerno. Para sa ganun, wala nang insurance centers sa ating bayan. So, yun ang mga kailangan talagang tugunan. So, ang dapat tugunan ng kahirapan, ang presyo ng bilihin, pabahay, yun ang dapat tugunan. Huwag nilang pakialaman ang pera ng PhilHealth. Kasi po, dapat meron libreng pagpapagamot ang mga mamamayan. Yun lamang po, Mr. President, sana po totoo na tugunan ninyo ang mga kailangan ng bayan. Yun lamang po at patuloy tayong lumaban. Maraming salamat po. Ogo! Sahod! Presyo! Iba! Bahay! At wala naman po nakalay ng mga maraming sektor. Pakinggan po natin ang ating kapatid, walang iba, si Ruby Oranta. Magandang tanghali ho sa ating lahat mga kabunyo. Laban! Tuloy ang laban mga kasama, lalo na doon sa mga dinidemolish ng mga bahay na illegal demolition ang ginagawa nila. So, mananawagan po tayo sa gobyerno ni Marcos na sana ibigay na ang paghahay dyan sa Disub. May programa daw sila sa Disub. Pero hanggang ngayon, di kahit isang bahay, wala na ho silang nagagawa. Pero gawin lang ang ginagawa ng gobyerno ni Marcos. Kaya ngayon, ang pananawagan ng ating mga urban core, ibigay na ang pagbahay. Mga kasama, ipin ang laban. Ang laban! Ibaba! Itaas! Nandito ako. Tawagin po natin yung ating kapatid na taga-Taguig, si Brad Angel de la Guardia. Magandang hapon, mga kasama, Tulio. Talagang tumingin ng panahon lang. Ako naman ay isang yung nakakawag Tulio. Sa akin na naman, at pinagkita namin, kulang sa pinagkita namin, kulang sa budget. Pinapakaran, pinapakaran. Isa na naman, ang gobyerno, ay ito kami kami. Sa mababa yung magagawa, ito nga, mababa na ng sahod, mababa na ng pinagkita namin ito. At kaso ba ng biliwan, pupunahin na nagmas. At pinapakaran ako. Maglumpa. Ang biling ulam. Sa paglumpa lang, pag-ulam din yun. Sana naman, tutugo din ng duli. Ipaltas sa sahod. Di na nga tayo mabansiksik ito eh.
kayo naiwan? Sahod! Itaas! Pisyo! Ibaba! Hindi ko alam. Sahod! Pisyo! Gulay! Dito kayo gabay! Hulog! Salamat. Yan, maraming salamat, Brad Angel. Ayan, mula naman po sa North Caloocan, tawagin po natin ang ating kapatid, ni Ben. Isa rin po siya niya sa hanay ng Urban Tour. Kapatid ng Ben, hindi po kayo. Maraming salamat. Para marinig dito sa Sinarado yung kanilang daanan. Sinarado sila ng daanan. Sinunod sila ng mga araneta. At marami po doon na walang na kuryente, pinagmulan ng tubig. Ngayon, problema nila kung saan sila mamumuhay ng kanilang inaalaga. Ang dami ng tao doon. Hindi makapasok sa mga sasakyan ng komersyal. Ayan. So, sino po mula po sa Nagatas. Mula sa Nagatas, tawagan po natin yung ating kapatid na George. Yun po. Ang ating maingista sa Nabotas. George. Ay sa mga dalang hapon sa ating lahat, mga tulog. Ayaw ka na nagkakaisa upang tutulan. Tutulan ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Na mukhang walang pinagiba ang rehimeng Duterte at ang rehimeng Marcos. Dahil patuloy pa rin ang ating kahirapan. Mga kapatid, mga kapatid, wala tayong ano ba ang nangyayari sa ito ng ngayon? Hindi ba sinasabi nila na pagkakasok ay magiging mula ang mga pinili? Bakit ang bukas ngayon ay hindi na lumaba, hindi na ang tiro. At ang mga kaistaan ay namin magmamahal. Kaya mga kapilyon, ang ating magawa kaya kundi tutulan at magdikaw sa rehimeng Marcos. Ang pangyayaring ito ay hindi ating kagustuhan. Pagkat yun ay kagustuhan ng mga nanununo sa ating bansa na naging dahilan ng ating kahirapan. Walang iba tayong inaasahan kundi ang kanilang ipinagmamalaking pagtatanggol sa ating bansa. Kaya sila ay naging politiko ng senador, politiko ng congressman, pero mukhang mali yata ang nangyayari sa ngayon. Pagkat kamo, ay parang pagsarili lamang ang kanilang inaatupag at ang ating bansa at ating mamayan ay patuloy na naghihirap. Mga kamunyong, wala talaga tayong maasahan kundi at ating kilos at paligid upang tapulan ang nangyayari sa harapan dito sa ating bansa. Maraming salamat po mga kamunyong. Salamat po. Mabuhay ang milyon! Mabuhay ang milyon! Ipaglaban ang karapatan ng milyon at ang ating bansa. Patuloy tayong magkaisa upang ang ating mga higa at hikain ay ating mapagtagumpayan
at Makampag. Maraming salamat po mga kaibigan. Maraming salamat mga kamilog! Pag sinabi ko, pabahay! Ibigay! Pabahay! Pogo! Layas! Presko! Presko! Sahod! Presko! Sahod! Pabahay! Ibigay! Pabahay! Yan mga kabundog, mga kababayan. So mamaya ay sasama tayo. Kasama na po tayo sa mas malaking Taas lang.